Collect ako ng comics nung elementary pa ako kasi tuwing lalabas ako ng eskwelahan, makikita ko dun sa sidewalk yung mga funny comics. Dati yun yung kapanahon ng mga comics, yun yung binibenta. Then yung mga ka-eskwela ko bumibili, pati ako napagaya. Tapos pag uwi ko sa bahay, yung yaya ko, nagbabasa rin ng comics. Then naging curious ako, tingnan ko yung mga comics na binabasa niya, no? Nakita ko, magaganda rin yung pala yung mga graphics, makulay at magaganda yung storya. From black and white to colorful illustrations, malawak ang interes ni Edward sa kanyang mga comics. Pero ang hinahanap talaga ni Edward para kolektahin ang mga first edition ng kanyang mga comics. Karamihan ng tumataas ang value, yung mga volume 1, number 1, yung mga first edition. Kung titignan mo sa comics, lalo sa US, yun ang pinakamahal. Say Spider-Man number 1, kung minsan umaabot yun ng mga daang libo. Kaya sa tingin ko, itong mga comics natin, maaaring magkaroon ng potential in the future na tumaas rin. Isa sa mga paborito niya ay itong first edition series ni Kenkoy, na likha ng sikat na kartunistang si Tony Velasquez noong 1959. Kasama na rin dito ang 1964 first edition ng Lola Basyang Comics. Pati ang mga naunang showbiz comics na tulad ng Silahis 1948 edition, Bulaklak noong 1950 at sina Nora, Nida at Nova sa cover ng 1975 edition ng Weekly Superstar, itinuturing din niyang prized possessions. Ganun pa man, nangihinayang daw si Edward sa kasalukuyang kondisyon ng industriya ng comics sa Pilipinas. Well, so now malungkot kasi kumukonti na yung comics at saka unlike sa ibang bansa, dinevelop nila yung comic business katulad sa US, yung Marvel, DC, booming. Samantalang sa atin, nawala. Dahil dito kahit luma man kung ituring na iba ang kanyang koleksyon, lalo pa itong iingatan at aalagaan ni Edward. Well-known writer naman ang fountain pen collector na si Butch Dalisay. Nagsimula ako dun sa tatay ko. Marami siyang mga fountain pens kasi clerk siya sa isang opisina. Kaya nung lumaki ako, naghanap na rin ako ng sarili ko mga fountain pens na magagamit. At later on, nagsimula na ako mangolekta. Inspired by his father, Butch learned to appreciate fountain pens not only as a writing tool, but also as a collectible item. Maganulat ako eh. I'm a writer of stories and plays, all kinds of things. Kaya malapit sa akin mga bagay na may kinalaman sa pagsusulat. At alam nyo bang hindi rin biro ang halaga ng bawat fountain pen ni Butch? Dahil ang ilan sa mga ito, galing pa sa ibang bansa. Meron dito gawa sa Canada, gawa sa Australia, ito mga to gawa ito sa US, ito gawa sa Germany, gawa sa Japan. Kaya iba't iba ang pinagmumulan niyan. Kung yung talaga mga pangkolektor na fountain pen, abutin ka ng mga 75,000. May kalakihan man ang halaga ng buong koleksyon ni Butch, hindi naman daw matatawaran ang value ng mga ito para sa kanya. Dahil higit pa sa magandang panulat, may mas malalim na appreciation daw si Butch sa kanilang ganda. They're important to me. I know that they're not important to other people. Most people probably don't know or don't care about them. I don't care that they don't care. Para sa akin, they have great historical and personal value. Mga bagay ito na, lalo-lalo na mga used na fountain pens ko, may taong nakagamit niya, may taong nagsulat at yan ang ginagamit niya. Siguro personal na sulat lang, siguro nobela. Di basta-basta mga abubot ang mga kakaibang koleksyon ni Monet, Edward at Butch na di talaga pwedeng tapatan ng anumang halaga dahil ang dulot daw ng mga ito sa kanilang mga kolektor, abot langit na ligaya. Pupulso